It's when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both. Magandang gabi po mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis. Ngayong gabi na lagi nagsasabi, nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan, yamang nagtutuwid naman ng kamalian at kasinungalingan. Napakahalaga po ng ating pag-uusap ngayong gabi sapagkat ang pag-uusapan po natin ay mga kaparaanan, paano natin matatanggap ang pagpapala ng Diyos. So ang ating tema, avenues of blessing. Pag sinabi nating avenues, it means ways or channels to receive in return, or the blessing in return, especially from God. It is like sowing and reaping, planting and harvesting. So kaya ang binibigyan po natin ngayong gabi yung pagkakaloob. Giving is a kind of sowing and reaping. Kaya sabi ni Lord, magbigay ng bawat isa generously at ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Sapagkat sa bawat pagkakaloob ay meron po itong katampatang pagtanggap. Kaya atin pong pag-uusapan ngayong gabi, ano ba yung 5 avenues or ways that when we give, we were going to receive in return from God. Ito po yung tinatawag natin mga avenues o mga kaparaanan. So, ibig sabihin, ang lahat po ng ating pagkakaloob, may bunga po ito na pagpapala. At gusto ko na pong ibigay na paunawa na hindi tayo magkakaloob kasi gusto nating mapagpala, kundi resulta na lamang ito ng ating gagawing pagkakaloob. Parang ganito, ang result ng sowing ay reaping, ang result ng planting ay harvesting. Kaya nandito po yung 5 kaparaanan that we can receive blessings. Nung nakaraang linggo, tinalakay po natin itong pagtinatawag na pag-iika po. At ginamit po natin yung Malakay 3:10 na ang pagkabanggit dito, dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukan niyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko buksan para sa inyo ang mga bintana ng langit. At ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Mga kapatid, ito po ay pinaalala ni Moses sa mga Israelites ng kanilang pagkakalob. Actually, ito po ay under ng Mosaic Law. But by this time, ipinaalala po ito ni Propeta Malaki o Malakias. At kasi nga yung dala nitong pagpapala, kasi ang bansang Israel hindi po tapat sa kanilang pagkakaloob. Kung baga sa panahon ngayon, may mga nandaraya, may mga nandaraya na rin po doon. Kaya ang panawagan ni Propeta
Malakay o Malakyas ay dalhin ito ng buong buo sa kanyang kamalig. Ang kamalig dito, yung storehouse, ay yung pong sa templo. Kasi sa templo, meron po doon isang silid na lalagyan nataguan o ipunan ng mga ikapo ng bayan ng Israel o nasasakupan po nito. At dito inilalagay, tingnan natin mamaya para saan ba itong ikapo nito. At gusto ko po maunawaan natin, ito po yung 10% na ating kita na itinaisan tabi natin para sa Panginoon. Hindi po inabolis ni Jesus at ng kanyang mga apostles ang giving of tithe. Mali po yung sasabihin niya, inalis na yan ni Lord. Hindi po kamo hindi nababasa, inalis na. Pero kung gusto nilang sundin, yung pagkakaloob in the New Testament, ay pagkakaloob po doon, ari-arian, lupain, mga account, hindi po ito napakadali para sa iilan. Pero yung 10% as tax, madali lamang po ito. At gusto ko po ipaunawa na wala pa po yung mosaic law, pina-practice na po ito. In fact, ang ating Panginoong Hesus ay binigyan ng diin ang mahalaga, hindi po ang tithings, kundi ang pananampalataya, ang habag, at ang hustisya. At ito'y mababasa natin sa Matthew 23:23. Kaya kung sino man nagsasabing inalis na ni Jesus, tingnan natin ano sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon Hesus, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan. Kasi po yung tinatawag na tithing is under the law. Pero sabi ni Lord, may mas mahalaga pa sa ilalim ng kautusan, hindi lang yung pag-iika po, gaya ng katarungan, habag at ang pananampalataya, judgment, mercy, and faith. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba, sapagkat ang mga eskriba at mga pariseyo po, pati yung panlasa ng kanilang pagkain ay itinatites. Kung baga sa panahon ngayon, di lang nabanggit dito yung paminta. So kung bibilangin mo, buti lang paminta para maikapo sa ating Panginoon. Ito po yung mga dahon na pampalasa ay ikapo pa po nila. Ganun sila kaipig when it comes to tithing. Pero nalimutan nila, hindi naman po yung tithing lang ang mahalaga, kundi mas may mahalaga pa, gaya ng pananampalataya, okay, gaya ng habag, gaya ng hustisya. So practice na ang tithing bago ibigay ang mosaic law. Kaya gusto ko pong bigyan ng unawa ito na dumating ang tithe sa panahon ni Moises at ginawa po itong batas ng ating Panginoon. Pero sa panahon ni Abraham, ibinibigay at practice na po niya ito. Kung saan kinikilala niya na si Melchizedek ay hari at punong saserdote. Kaya po siya nagbigay kay Melchizedek sapagkat he is the king of Salem. Nandun po sa lugar ng teritoryo ni Melchizedek si Abraham, kaya nung siya nakipaglaban, yung spoiled na tinatawag kong samsam, ibinigay niya po itong tinatawag na ikapo. At kinikilala niya kasi na si Melchizedek ay hari ng lugar na iyon, hari ng Salem at pinuno o saserdote ng Diyos. Sabi ng Leviticus 27:30, lahat ng ikapo sa buong lupain ay pag-aari ng Panginoon. Ngayon, gusto ko pong maunawaan, itong tithing ay hindi po inalis. At kung meron kayong gustong pagkakaloob, standard po kasi ito Kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, our tax is our tax to the kingdom or to the government of heaven. Samantalang ang tithes natin o tax natin sa government o civil government, yung ating binabayad na income tax, plus yung iba pa nating mga taxes na ipinagkakaloob sa ating pamahalaan. So sabi rito, lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging bini ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Bakit? Kasi wala naman po tayong bagay na pag-aari natin.
At dahil tayo po ay nakikinabang sa pagpapala at biyaya ng Panginoon, marapat lang na ibigay ang para kay Lord. 90% atin, 10% ay Kanya. So sabi ko nga, ang katapatan po nito ay tax or buwis. Wala po tayong anumang bagay sa mundong ito. Kaya kung kayo po ay nagsasaka at nambubuwisan, yung siyam na sako na kaban, doon po yon sa may-ari. Yung isang sako, yung siyam na kaban para doon sa nagsasaka. Yung ikasampung bahagi, yung isang sako, every 10, ay doon sa may-ari ng lupa. Subukan mo kayong wag mag-tax o wag mabumuwis o mambuwisan. Palagiki, wala ka nang sasakahin. Kaya nga po, maging yung ating mga lupain dito, ay binibigyan natin ng tinatawag na mga taxation o buwis. Kasi hindi atin yun. At kung saan nakakasakop yung lupain mo ng pamahalaan, yun ang bibigyan mo ng buwis. Kagaya po ng aming lupain dito, ng aking lupa't bahay, yung pong lupa ay binubuwis ko pa every year. Pero yung nakapangalan na po ito sa aming pangalan. Kasi nga po, nabili ko. Bakit? Nagbabayad kami ng tinatawag na amilyar o tax. Kasi nandito kami sa lugar na yung government, na civil government, na kinasasakupan, na kinatitirikan ng aking bahay, ay nasa ilalim ng pamahalaang lokal. Kaya hindi mo po pwedeng, hindi mo kailangang ibigay. Bakit? Kasi nga po, ang lahat ng tithes o lahat ng tax mag-aari ng pamahalaan ng Diyos o ng pamahalaan sa lupa. Ito po, kasi ito nga isang tax obligation po ito under the Old Covenant. Matthew 3:6-9, to hold it is a criminal offense because it is a tax to the government in the civil land and a tax to God in the book of Malachi. Kasi under sila na binigay ng Diyos ng Mosaic Law. O maaaring sabihin natin, wala na po kami sa Mosaic Law ngayon. Yes, but our giving is not an obligation, but it is a giving out of love to God, to the work of God, and to the ministers of God. Ang motivating factor po natin dito, hindi dahil sa makukulong ka. Kagaya ni Al Capone, nakulong po siya, hindi sa criminal case ng pagpatay, kundi sa criminal case ng hindi pagtatax. At tandaan po natin, tax yung pag-withhold mo ng tax o yung tax evasion is a criminal offense. Kaya binigyan din to sa Malakay chapter 3 verse 6-9. Paano ngayon? Wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Dahil kung nasa ilalim ng kautusan, pwedeng may pagkakasala. Mga kapatid, ang pagkakaloob po natin ay kagaya ng kay Abraham. Binigay niya ito kusang loob kay Melchizedek dahil sa kinikilala niya, Melchizedek is the ruler of the land and the high priest of God. Kaya yung pagkaikapo po natin sa gawain ni Lord ay hindi po bunga na kailangan tayo maparusaan, kundi dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi rito, akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Mula sa mga araw na inyong mga ninuno, kayo lumihis sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinupad ang mga iyon. Manumbalo kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng mga Panginoon ng po. Ngunit sinasabi niyo, paano kami manunumbalik? Eto, binigyan po ng diin sa bansang Israel. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ko. The word of God for the nation Israel. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo isinumpa ng isang sumpa sapagkat dinanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Mga kapatid, dahil nga sa ito po'y criminal offense, kaya meron pong tinatawag na kaparusahan. Sa mga hindi nagtatites na under ng Mosaic Law sa bansang Israel, under curse sila. Ngayon, tanungin niyo ako, Bishop, tayo po, we're no longer under the law. We're tithing to the work of God kasi nga, yung blessing nito at the same time because
First and foremost, we love the Lord. Hindi po tayo nakapailalim sa ilalim ng tipan ng Israel at ng Diyos. Tayo po'y nasa ilalim ng tipanan ni Abraham at ng Diyos. Sapagkat sa tipanan ni Abraham, dalawang lahi po nandun, ang Hudyo at ang Hentil. Kaya tayo po'y nakapaloob sa mga Hentil at sa tipanan po ng Diyos kay Abraham, I will bless you those whom will bless you, and I will curse those who will curse you. Nandun po tayo sa ilalim ng tipanan ng Diyos at ni Abraham. Kaya ang pagkakaloob po natin kung tayo nag-iika po, hindi po under ng Mosaic law, but under the covenant of Abraham and God. Ano mga pagpapala? Isang bukas na langit. Ang pagkabanggit po doon ay floodgates in heaven. Subukan nyo kaya yung floodgates sa dam. Ito po sa amin sa lugar na ito, mayroong dam. Pag isinira yung gate po niya, wala pong dadating na tubig sa mga magsasaka. Sapagkat yung dam namin dito, ang tubig dinadala sa Metro Manila at ginagamit na tubig pang inom. Kaya pag sinara dito, wala pong tubig ang mga magsasaka. Kaya very important po ito na kapag bukas ang kalangitan, bukas po ang mga pagpapala. Pangalawa, sabi ng Panginoon, sasawayin ko yung mga maninila at ang inyong mga punong kahoy at mga halaman hindi mawawala ng bunga at kayo tatawaging pinagpala or mapalad. Ito pong pagkasabi, dalhin ninyong buong inyong ikapo at sabi dito, bubuksan ko ang bintana ng kalangitan. That's the first blessing. At ibubuhos ang saganang pagpapala. Aking sasawayin ang mga mananakmal alang-alang sa inyo. Kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa sapagkat kayo magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mga kapatid, ito po'y pangako ng Diyos sa bansang Israel na under ng Mosaic law. Ngayon, wala tayo sa under ng Mosaic law. Binibigay natin ito bunga ng pagmamahal. Natural, dahil ang Diyos naman mahal tayo, babalik po ito ng higit na pagpapala pa sa ating inaasahan na bunga naman ng kanyang pag-ibig sa atin. Ulitin ko po, we are not under the Mosaic law. We are under the covenant between God and Abraham. At kung paano si Abraham nagkaloob sa Lord, nagbigay ng ikapo, doon po tayo nakapailalim. Bunga ng pag-ibig, bunga ng pagmamahal, bunga ng pagtitiwala sa lingkod ng Diyos, bunga po ito ng pagmamahal natin sa iglesia na atin pong kinabibilangan. Sapagkat kailangan po ng mga manggagawa doon ng atin pong mga ikapo. So, sino recipient ng tithes? Mga lingkod ng Diyos, mga sacerdote, ang mga singers and musicians, ang mga Levita. Today, ang mga lingkod ng Diyos na nasa local church. Nandun po yung mga ministro o ministers o mga pastors. Nandyan po yung mga full-time workers na nagbigay ng kanilang buong buhay. Ang mga manunugtog at mga manganganta, lalo ko na po naka-full-time sa ministry. At ito rin po ay tulong sa mga nangangailangan o kaya mga kapuspalad. Kaya na ating pinag-usapan noong nakaraang linggo, strangers and poor in the land. Kukuha tayo ng bahagi po doon, ilalagay natin sa pondo sa benevolence at itutulong po natin ito sa mga nangangailangan. Gaya ng tanong, naalala ko ni Sister Emmy, pag daw ba nagkakaloob, ang iglesia ba'y pagkatutulungan ang mga kapuspalad, byuda o kaya mga mahirap? Of course naman po, pero tutulungan lang talaga yung walang kakayanan. Pero yung may kakayanan pa, sige lang. At pwede naman po rin tulungan kung ayon sa pondo ng church, merong sapat na pondo. Pangalawa, offering. Sa Psalms 96:89, ganito po nagtalagay. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kalawalating nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng handog, at pumasok kayo sa kanyang mga bulwagan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayong buong lupa sa kanyang harapan. Mga kapatid, ano sabi doon? Give unto the Lord the glory due His name. How?
bring an offering. Ang pagkakaloob po ng offering ay bahagi ng pagsamba. In the Old Covenant, you cannot worship God without an offering. Kaya nga, nagpapatay sila ng hayop, inihandog sa Diyos, then after makapag-offering, then they can come to God. At gagawin po ito ng mga sacerdote, ng mga priest na nandoon. After may bigay yung offering, papasok ngayon yung pagsamba. Ngayon, ang offering natin today is an offering of praise and worship o yung mga awitin. Sapagkat sabi ng Word of God, enter His gate with thanksgiving, His court with praise, and before Him with song. Sabi ng Psalms 100. So, kailangan po ito. Ang offering ng awitin, ang offering ng buhay, na siya ating katampatang pagsamba. Sabi nga ng Roma 12:1, handog ninyo ang inyong katawang buhay, kalugod-dugot, nakakatuwa sa Diyos, na siyang katampatang pagsamba. Hindi po tinitingnan ng Diyos ang pera. Kasi kung nagbibigay ka nga ng pera, di naman tama ang buhay mo, eh wala rin kwenta po ang ating pagsamba. Ang una po tinitingnan ng Diyos, yung pagsambang ang buhay na kalulugod sa Kanya, mga awitin at mga papuring galing sa ating puso na nagpapasalamat, at kung meron po tayong kaloob. By the way, ito pong kaloob na to, offering, doon sa mga walang income o trabaho. Dahil yung pong may trabaho, tithes. At tapos magbigay din sila kung gusto nilang magkaloob ng offering. At doon sa mga wala na pong trabaho, wala ka na ikapo, yung blessing na natatanggap mo, yun po doon ka magbibigay ng offering. So, hindi po required kasi nga yung tithing money coming in. Income po yun eh. Pero kung wala ka naman trabaho but the Lord is still blessing you, huwag natin kalimutang ibigay ang tamang pamumuhay, ang papuri pagsamba, at kung may blessing tayo, magandang po tayo na bahagi ng ating pagsamba. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kalooban. So, sabi ko nga, bahagi ng pagsamba ang pagkakaloob sa harap ng ating Diyos. Psalms 22:3, ano po ang blessing pa? Ang blessing niya ay entrance to worship God. Naalala niyo po si Abel naghandog, tinanggap ng Lord. Si Cain naghandog, ni-reject ng God. Mga kapatid, hindi po lahat ng pagsamba ay nakatutuwa sa Diyos. Kailangan ang tamang buhay, tamang motibo, at tamang handog na ipinagkakaloob. And then sabi na Exodus 23:25, pagpapalain ng Diyos ang ating pagkain at inumin at bibigyan tayo ng kalusugan. Sabi dito, inyong sasambahin ng Panginoon ninyong Diyos at aking pagpapalain ng inyong tinapay at ang inyong tubig. Aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. Mga kapatid, always remember this, health is wealth. Walang kwenta, dami mong pera, sakitin ka naman. Para ka nag-iimpok sa isang buslong butas na lahat ng ilagay mong pera, nalalaglag, nawawala. Kaya pag dukot mo, wala na. Eh kasi nga, butas. O parang butas yung bulsa mo, butas yung buslo mo, kaya wala lang. Kaya napakaganda po na sa biyaya ng ating Panginoon, pinakakain niya tayo natutuwa at nasululugod tayo, nasasarapan tayong kumain. We are satisfied. Hindi po tinitingnan doon kung masarap o hindi. What is important is you are satisfied and blessed in food and drinks. And then, ang kinakain mo, hindi puro gamot. Hindi ang pagkain mo yung gamot, kundi ang gamot mo ay yung pagkain mo. At hindi yung pagkain mo ay yung gamot. Kaya nga po, health is wealth. Mahalaga po ito sapagkat napakabuti na walang gastos kung walang karamdaman. Ulitin ko po, walang kwenta yung malaki sinusweldo mo. Tapos ang nakikinabang lamang ay ang mga hospital. And in worship, when we bless and thank God, is going to bless our food and drinks and bless our health. Pangatlo, ang pagbibigay o tusto sa gawaing pangmisyon. Philippians 4:14, ito po ay pagkakaloob, pagbigay ng pananalapi para sa pag-ebanghelyo o gastusin sa pagmimisyon. Sabi rito, gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo nakiramay sa aking kapighatian. At kayong mga taga-Pilipos, nalalaman ninyo
na nagpasimula ng Ebanghelyo na ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Tapos sabi po niya, sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. A desire the fruit that increase your account. At mamaya tingnan po natin yung word na account. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog. Palibasi tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. At pupuna ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan. Sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang pagkakaloob po sa giving sa mission ay manifestasyon ng ating pag-ibig sa Diyos, sa lingkod niya na ginagamit sa misyon at sa kanyang gawain. So, 2 Corinthians 8:5, itong pagkasabi, at ito hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid, magkakalob ka sa tithes, magkakalob ka sa offering. At baka sabihin niyo, ano ba yan? Meron pang mission. Yun naman po ay voluntarily. Kaya nga, sa pagkakaloob natin sa gawain pang mission o gawain pang ebanghelyo, may pagpapala po dito na unang-unang, kailangan mo ng kondisyon, suko ang buhay mo kay Lord. Pangalawa, nagtitiwala ka sa kanyang lingkod. At pangalawa, nagtitiwala ka sa mission ng lingkod ng Diyos. Kasi gusto ko po maunawaan natin, marami po ngayong mga kunyari ay minister, pero hindi naman minister. Kundi totoo nga na mayroong iba ginagamit yung pagkakaloob para sila ay yumaman. Mga kapatid, masama po ito at mali po ito. Hindi po ito ang itinuturo ng banal na kasulatan. Kawawa naman yung mga lingkod na tapat na wala namang supply. Si Pablo ay isang halimbawa na sa kanyang paglilingkod, nagpadala mga taga Macedonia, kaya dinala po ito ni Epaprodito. Sabi niya, nasusuplayan ang pangangailangan ko. At meron isang iglesia na mula sa bahagi pong ito ng Europe, itong tinatawag ng mga taga Macedonia o Greece, ay tumulong kay Apostol Pablo sa kanyang pagmimisyon. Bakit? Sa kabila po ng kanilang kahirapan, pinagpilitan pa rin nila na makapagkaloob kay Apostol Pablo sapagkat gusto nilang tumulong sa gawaing pang-misyon. Ano pang biyaya na o pagpapala kung tutulong tayo sa gawain ng pang-misyon? Increase of account. Sabi doon, hindi na ako'y naghahanap ng inyong biyaya o bigay, kundi dahil ako'y naghahanap ng pagdagdag sa inyong mga tinatawag na account. Ang pagkabanggit doon ay account. Increase of account means increase of interest. Halimbawa, bakit tayo nagbabangko? Di ba? Para tumubo. At safe din naman, at the same time, yung ating mga pananalapi. So, namimili tayo ng kung anong klaseng account ang ilalagay natin. Ito bang tinatawag na every 6 months o savings account? O kaya yung isang klase na account na nakalimutan ko po na time deposit account na mas malaki ang interest. So, mas malaki ang yung pera, mas malaki ang balik kasi mas malaki ang interest. At the same time, sa ating pagkakalob sa gawain kay Lord, ito po yung sinasabi, babalik ito sa pagpapala natin sa ating spiritual account. Pangalawa, isang mabangong samyo, isang sakripisyo na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At alam niyo po, lahat ng katanggap-tanggap na mga handog sa harap ng Diyos, merong mga katampatang pagpapala at biyaya. Si Abraham nagandog sa Diyos, nagbigay ng kaloob, nagpatay ng hayop, and God made a covenant to Abraham, and Abraham said, sa iyong lipi, nakikipagtipan ako sa iyo at sa iyong lipi. Ang magpala sa iyo, pagpapalain ko. Ang sumumpa sa iyo, susumpain ko.
At dahil po dito, nandyan ang bansang Israel na bayan po ng Diyos. So bagamat nireject po ang Panginoon sa kanyang pag-ibig at pagmamahal o kanyang habag at awa, isang bansang hindi nalulupig sa gitna ng mga bansang nakapaligid sa kanya ay bansang mga Muslim. Mga kapatid, ang proteksyon, ang biyaya at kabutihan po ng Diyos ay sa atin kung tayo po'y magiging bahagi ng gawain ng Panginoon. At isa din po itong oportunidad ng pagtanggap at saka ng pagbibigay. Dalawa ho ating kamay, isang tatanggap, isang magbibigay. So kung ayaw mong magbigay, gusto mo lang tanggap ng tanggap, kailangan isa lang ang ating kamay para tanggap lang ng tanggap. Alam niyo po, sa totoo lang, kahit isa lang ang kamay mo, kung ang puso mo'y mapagkaloob, kahit itong tumatanggap, magbibigay din po ito. Kaya ano pa pinakamaganda? Sabi ng God, and my God will supply all your needs. Kapatid, pangako ng Diyos yun. Lahat ng kailangan nyo, ipagkakaloob sa inyo. Naalala ko po, may mga time na kami 3 days prayer and fasting. And one time, yung ating pong tagapagsalita nag-request ng giving. Na yung giving niyon, gagamitin po ito sa misyon. At nangusap sa akin ng Panginoon, ang misis ko po noon ay buntis na. At di magtatagal ay manganganak na. By the time, 25,000 po ang kailangan naming amount para sa cesarean operation. Ako po ay may naipon ng 500. At binigay ko po ito sa misis ko. Kukulang na lang ako ng 24,500. Sabi ni Lord, magkaloob daw ako. Mabuti na lang na ibigay ko po ito sa misis ko. So sabi ko sa Panginoon, Lord, kung hinihingi mo sa akin, huwag mo sa akin hingin. Wala na sa akin yung pera, nasa misis ko na. And I thank God kasi ang kinausap ni Lord yung misis ko. Kaya pagkatapos ng offering time, pagkakaloob, tinanong ko misis ko, nagbigay ka ba? Magkano binigay mo? Sabi niya, binigay mo sa akin 500. At lumuluha po yung misis ko kasi nung nagpapasimula kami sa ministry noon, napakalaga po ng 500. Pero sabi niya, binigay ko kay Lord. Alam niyo po, yung blessing ni Lord sa amin, after po ng ilang linggo, may dumating sa amin na nag-bless ng 1,000. So magkano na lang kunan ko? Di 24,000. Mga kapatid, hindi po pesos ang binigay sa akin. 1,000 US dollar. Ang palit po ng mga panahon na yon ay 25 pesos per dollar. And I thank God, sold yung amin pong pagkakaloob, binigay niya sa amin ng 25,000. At ito pa po maganda. Hindi po kami siningil ng mahal sa hospital. Private po yung aming doktor, public yung hospital, amin pong pinaglagakan. Nung lalabas na kami, may kaibigan po ko doon sa record department, sabi sa akin, Pastor, sige po, okay na po, bigay lang po kayo ng 50 pesos para lang po doon sa record. Mga kapatid, saan ka naman hospital papasok na magbabayad ka lang ng 50 pesos na cesarean operation? Sinubok ko ng Panginoon ang aming pagtitiwala at aming pananampalataya. At natagpuan po namin, when you bless the work of God, God will supply all your needs. Tunay po ang pangako ng ating Panginoon. Pangapat, blessing or helping the needy and the poor. Pag tinulungan natin yung mga kapuspalad at mga nangangailangan, kagaya ng mga taga-Jerusalem na nag-asi Apostol Pablo ng financial assistance sa mga taga-Corinto, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 9. Ito sabi ni Apostol Pablo. Ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia. Kung paano sa matinding pagsupok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila'y kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Mga kapatid, mga taga-Macedoniang ito, hindi mayayaman.
Pero nang malaman nilang may problema mga kapatiran sa Jerusalem, bukod sa tumutulong sila sa mission ni Pablo, how generous this church. Tumulong pa sila na magkaloob para dito sa mga kapatiran na nasa Judea. At ang kanilang kaloob, higit pa sa kanilang kakayanan. And verse 4, sabi rito, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Aba, nagpipilit pa sila na tanggapin yung kanilang mga kaloob. At ito hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat kami nakiusap kay Tito na yamang siya'y nagpasimula ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito. Pinadala niya si Tito sa mga taga-Korinto para mag-collect ng tulong sa mga taga-Judea at Jerusalem dahil may tagutumpot kakulangan ng pagkain ng mga tayo na yon. So sabi niya, kukumplituhin niya ang gawain ito sa inyo. At ito po ay isang biyaya na pinakaloob ng God sa atin so we can be in partner sa mga kapuspalad at nangangailangan. Ngunit yaman kayo sumasagana sa lahat ng mga bagay. Saan yon? Sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. Ano pong biyaya yon? Yun yung grace of giving na hindi at kulang sa mga taga-Korinto, na mayroong labis-labis sa mga taga-Macedonia. Kaya sabi ng Apostol Pablo, kailangan sumagana rin kayo sa grace of giving. Sinasabi ko ito hindi bilang isang utos, ngunit aking sinusubok ang pagiging tunay ng inyong pag-ibig kapag inihambing sa kasipagan ng iba. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Kristo na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo na naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Mga kapatid, this is the plan and this is the desire of God, that we might become rich. Because si Lord na rich, naging poor, so tayo na poor, maging rich. Hindi naman so rich na sasayangin natin, kundi rich para yung ating pangangailangan makatagpo at makatulog naman sa iba yung mga labis o sobra. So giving to the needy and to the poor is an investment. Investment with God. Investment is partnership and the use of money to make more money. Kagaya ng investment para maging shareholder. May mga malalaking company po na minsan nag-a-ask ng shareholder o investment. Pwede po tayong magkaloob o magbigay doon. At tumutubo po ito ng tumutubo. Kagaya na alala ko nung mga ilang panahon, yung mga shareholder ng PLDT, ng Jollibee, mayaman na po itong mga negosyo po na to. Wala pong pagkalugi. Kaya yung mga nag-share po doon ng blessing o ng amount, tumatanggap po ng malaking, tawag natin ditong interest, nakita ng kanilang investment. So tandaan po natin, helping the needy and the poor is an investment. Sabi po ng Proverbs 19:17, ang nagkakaloob o nagbibigay o nagpapautang sa mahirap, sa Panginoon nagpapautang. At ang kanyang mabubuting gawa sa kanya ay babayaran. Mga kapatid, pagkakaloob sa mga mahihirap, sa Diyos nagpapautang. At tandaan nyo, mahirap yung mga tao, ay hindi sila makakabayad. Ang Diyos ang magbabayad. Mga kapatid, sa kay Lord ka nagpapautang. Kaya ang may utang na loob sa iyo, ang Panginoon. Wow! Kaya ang ganda ng Panginoon, tandaan po ninyo, hindi ka susubain o hindi ka mababayaran. Kasi madalas sinasabi ko po, pag nagpautang ka, count it as a loss. Kasi baka pag nagpautang ka ngayon, yung pinautang mo, bukas makalawa, namatay. Paano ka pa sisingil? Patay na yung pinautang mo. Kung gusto mo makasingil, di sundan mo. Paano mo naman masusundan kung hindi ka mamamatay? At ang mahirap doon sa pagsunod mo, hindi pala sa pinuntahan niya, ikaw napunta. Kaya pag pinagpautang ka,
binayaran ka, it's a blessings from God. Kung ikay magpapautang, mga kapatid, count it as a loss. And when people minangutang sa'yo, nagbayad sa'yo, it's a blessing from God. Kaya, pag nagpautang, tumulong, praise God. Pag binalik sa'yo at binayaran ka, praise God. Meron o wala, dapat magpapasalamat lagi sa Panginoon, kagaya ng attitude ni Habakuk. Panguli, ang pagpapala sa mga lingkod ng Diyos. Galatia sa 1:6, kagaya po ng ginawa ng babaeng Sunamita kay Propeta Eliseo. Sabi rito ng Galatia sa 1:6, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. So yung mga nagtuturo daw po ay dapat pagpalain naman at bigyan ng pagpapala ng mga tinuturuan. Bakit? Kasi nga po, nagpapagal sila eh. Sino kaya sa atin yung magtatrabaho ng walang sweldo? Palagay ko po ay wala. Not unless voluntarily po ito. Pero kung nagtatrabaho ka, umaasa ka na ikaw ay susweldo. Kagaya po na ni Eliseo na madalas dumadaan doon sa daan ng bahay ng Sinamita. Ang sabi ng Sinamitang babae, pagpagawa natin siya rito ng kwarto, para pag dumadaan siya rito, itong lingkod ng Diyos, si Eliseo, may time na mapahinga at may time na mayroong matutuluyan. Pumayag ang asawa, pinagpagawa nga po nila ito doon sa bahay ng Shunamita o Shunem, na babaeng Shunem o Shunammite woman. So ano nangyari? At in-enjoy naman po ito at pagpapala ni Eliseo yung ginawa ng babaeng Shunamita. Ano pong blessing? Kapag ka ang lingkod ng Diyos ay yung pong pagpapalain, simple lang. God will supply your personal desire. Marami po tayong mga pagnanasa. At ang mga iba, hindi yung madaling matanggap. Kagaya po ito na babaeng Sinamita sa 2 Kings 4:11-17, ganitong mababasa. Isang araw nang siya'y dumating doon, si Eliseo, siya'y pumasok sa silid at nagpahinga roon. Sinabi na kay Gehazi, yung kanyang assistant, na kanyang lingkod, tawagin mong Sunamitang ito. Nang matawag niya, siya ay tumayo sa harapan niya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, sabihin mo sa kanya, yamang ikaw ay nagabala ng lahat ng ito para sa amin. Ano ang magagawa para sa iyo? Sabi ni Eliseo, ibig mo bang ipakiusap kita sa hari o sa punong kawal ng mga hukbo? It meant favor from the king and protection mula doon sa pinunong kawal. At siya sumagot, ako'y naninirahan kasama na aking kababayan. In other words, she's fully satisfied and blessed sa kanyang kalagayan. At kanyang sinabi, anong dapat gawin para sa babae? Sabi ni Eliseo kay Gehazi. At sumagot si Gehazi, sa katunayan, siya ay walang anak. Ito po yung personal desire ng babae. Kasi nga, baog siya eh. Kaya kahit mayaman siya, baog siya, at mapera siya, imposible po na siya magdalang tao. Kaya, sabi nung ni Gehazi, sa katunayan siya ay walang anak at ang kanyang asawa ay matanda na. Kanyang sinabi, tawagin mo siya. Nang kanyang matawag siya, ang babae tumayo sa pintuan. Sinabi niya sa panong ito, sa pag-ikot ng panahon, ikaw ay yayakap sa isang anak na lalaki. At kanyang sinabi, hindi Panginoon ko, ikaw na tao ng Diyos, huwag kang magsinungaling sa iyong lingkod or to the handmaid. Kasi nga po, disappointed na itong babaeng ito at malabong magkaanak. Kaya sabi niya, huwag po kayong magsisinungaling. Nako, huwag niyo po akong, kumbaga sa panahon ngayon, huwag niyo akong bubulahin. Pero sabi ni Eliseo, pag sa isang taon, after 1 year of the season, meron ka ng anak, kalong-kalong na anak na lalaki. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki ng panahong iyon. Sa pag-ikot ng panahon, gaya ng sinabi ni Eliseo sa kanya. Mga kapatid, kung ang ating pinagpapala ay lingkod ng Diyos, prophet of God, sabi ng Matthew 18:10, you will receive a prophet's reward. You will receive the anointing or the blessing na mayroon ang propeta ng Diyos at ipagkakaloob po ito sa iyo. Kaya
Huwag nating kalimutan yung mga nagtuturo at nangangalaga sa ating mga kaluluwa, i-bless po natin sila. Whatever blessing in good or in cash, in kind or in cash. Hindi po ito requirement. Pero sabi ng banal na kasulatan, when you bless the man of God, ang Diyos ay be-bless ka because you bless His servant. Bilang pagwawakas, ang pagkakaloob nga ay tunay na may bunga ng pagpapala ayon sa sinasabi ng kanyang banal na kasulatan. Sapagkat sa bawat pagkatanim, bawat pagkakaloob, may katampatang pag-ani. Nawa ang ating pagkakaloob at pagbibigay sa 5 bagay po ito: tithing, offering, giving to the healthy, to the health, to the needy, mission, and to the man of God, be given not of greediness, neither by selfishness, but out of love to God and love to His work and to His people. Mga kapatid, kasi may narinig ako minsan, pag nagkaloob ka, sobra-sobra mo, wag lang 10%. Parang pagpapala ni Lord, marami at higit sa lahat. Sobra-sobra. Mga kapatid, yung pong sobra-sobra na yon, pag nagbigay ka ng tithes, as our tax to the government of heaven, out of love given to the work of God, and then yung sobra doon, ibigay mo as part of offering in worship. Di mo ito gagawin in order to receive more. Greediness po kasi yun. But you're doing it out of love. Nawa, sa 5 ito na avenues of blessing, na pagkakaloob o pagtatanim, umani po tayo ng higit sa lahat, 60, 80, 100%. With all the things that we're going to give, we will harvest plenty. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. God bless you po. Bro Rasya. Calling Bro Rasya. Tapos na ako maglatag. Shoutout muna tayo mga kapatid sa ating nasa live kay Ross Colante Santiago. Nandyan din si Julieta Cabrera. Shoutout pala sa Debaters Convention mga kapatid. Dyan kay Brother Adelmar Santiago, kay Brother Albert Hinkel mga kapatid. Shoutout sa inyo. At kay Brother Sispo. Dyan din si Lilian Garon, kay Sally Colantes. Shoutout din kay Celso Reyes. Question niya, ang pagbibigay po ba ng tithes ni Abraham kay Melchizedek ay one time lang or ito ay nasundan pa? Pag tinignan natin ang banal na kasulatan, makikita natin one time. Unang-una, yung tinatawag na principle of first mention. Mahalaga ito sapagkat nung time na yun, ito unang ginawa ni Abraham. At may covenant sa God, kaya binigay niya itong tithes na to kay Melchizedek, hari at punong sacerdote ng Diyos. Pangalawa, si Abraham kasi palipat-lipat ng lugar at hindi siya naninirahan sa isang lugar, kaya nung by the time nagkaloob siya kay, tawag natin dito, kay Melchizedek. And we believe na ito po ay covenant na sa Lord, hindi lang po bagamat ito ay one time, pero practice po ito, hindi lang po ni Abraham, kundi during his days ng mga bansa na nakapaligid sa kanya, na nagbibigay sila ng taxation na binibigay sa haring nakakasakop sa kanila. At dahil sa ito'y practice na, kaya nang dumating ang bansang Israel, lumabas sa Egypto, ginawa itong batas ng Diyos ang pagkakaloob. Bilang
Ito'y batas nila na civil law at the same time under sila ng government ng God. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Shoutout mga kapatid kay Tumali Pillay, kay Ate She, regards the universal law of giving. Whatever you sow, you will reap. Does it still apply even if the motive is not right? Oo naman, kasi lahat ng pagkakaloob, o sabihin natin lahat ng pagtatanim, nagtanim ka, mali motibo mo, malamang aani ka. Kaya lang, ang binibigyan natin dito ng diin, ang Lord nakikita ang ating kalooban. Ang pagkakaloob natin dapat may tamang motibo. Kasi ang tamang motibo, una, katanggap-tanggap kay Lord kung ginawa mo ito sa kanyang kaparaanan. Si Cain, nireject ng God kasi hindi yun ang kaparaanan ng Diyos. Kaya sabi ng God, kung yung ginawa mo tama, ba't hindi ko naman tatanggapin? Hindi lang ginawa ng kapatid mo tama, kaya ko tinanggap. So, kung ang ating pagkakaloob tama na paraan, tama rin ang motibo, higit sa lahat ang maraming pagpapala. So kung tatanungin natin, parang ganito, lahat ba ng tumatalon sa baba malalaglag? Oo naman, kasi lahat ng tumatalon, walang tatalon na paitaas ang bagsak. Wala, lahat ng tumatalon because of the law of gravity, yung universal law na yon, sigurado, may pag-aani, may pagtanggap. Kaya nga lamang ang gusto nating paalala, regarding sa dami ng pag-ani, nasa kamay ito ng Panginoon. Nasa desisyon ito ng Panginoon. Mali motibo mo May kaparaanan ng Diyos para naman sa pag-aani na gagawain at ibibigay para sa iyo. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasya. Okay, siguro last question galing sa akin, bro. For example, bro, yung mga taong wala talagang maibigay na pera ba? Ano ba yung pwede niyang parang ibigay para magkaroon siya ng parang yung ganun, yung pwede din niyang sabihin sa kanya sarili na nagbigay ako sa iglesia or paano ba? Unang-una, kailangan yung desire ng heart niya, magkaloob. Hindi dahil sa nahihiya siya sa kanyang mga kasama o kaya napipilitan siya. Kaya nga, sabi ng 2 Corinthians, pag magkakaloob ka, magbibigay ka, yung ipinasya ng puso mo. Hindi mabigat. Kasi ang gusto ng Lord, cheerful giver, hindi tearful giver. Ngayon, kung wala ka talagang ibibigay, wala ka naman talagang ibibigay Pero may mga iba't ibang paraan para tayo magkaloob. Una-una, buhay mo. Na ipagkaloob mo ang buhay mo kay Lord. Pangalawa, Roma 12:1, ibigay mo yung buhay na banal, katanggap-tanggap sa ating Diyos. Hindi gipang hinahanap doon ng Panginoon. Yung offering of our lives holy and acceptable to God. Pangalawa, yung paglilingkod, yung service mo sa gawain ni Lord. Maaari ka makatulong, halimbawa sa iglesia na yung pinaglilingkuran. Pwede kang pumunta, halimbawa, kung lalaki ka sa martial ministry, o sa kitchen, o sa tinatawag nating ushering, o pagtuturo sa mga bata, o kaya Sunday school teacher, o kaya sa leader or Bible study leader. Hindi lang pera, Bro Rasha, ang pwede mong ipagkaloob. Napakarami. Ang importante, willing ka bang magkaloob? Buhay mo lang na nakatutuwa, kalugod-lugod sa Diyos, isa nang nakakatuwa at tamang pagkakaloob sa ating Diyos. Yun ang ating kasagutan, Bro Rash. Okay, thank you. Siguro, last statement, bro. Mga kapatid, na sinabi ko na po kanina, sa bawat pagkatanim, may pag-ani. Sa bawat pagkakaloob, mayroong pagtanggap ng pagpapala. Kaya yung nagsasabi sa ating, huwag ka na magkaloob, tapos na yan, wala na yan. Nagpapayaman lang mga lingkod ng Diyos. Mga kapatid, kung alam lang po ninyo, ang lingkod po ninyo, hindi po kami mayaman. Mayaman po kami sa pananampalataya at sa pagmamahal kay Lord. Kaya yung nagbibintang at nagsasabing, "Hoy, nagpapayaman ka lang." Hindi po, wala pong katotohanan yon. Akusasyon lang. Mahalin po natin at paglingkuran ng ating Diyos, ang kanyang iglesia, ang kanyang lingkod, at ang mga taong nangangailangan na nakapaligid po sa atin. Magandang gabi po
pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. God bless you po. God bless you po. Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Iramis. So mga kapatid, kung gusto nyo subaybayan pa ang mga podcast, dito lang sa Russia TV mga kapatid, every Tuesday yan 7 p.m. So minsan na-relate kami ng pagpo-post ng mga next topic, pero sisikapin namin mga kapatid na mas advanced pa yung gagawin namin. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil again, nandun lahat, halos lahat yung podcast. Tingnan nyo, you can search Bishop Iramis mga kapatid para balik-balikan yung iba pang mga topics dito. At yun, sa susunod mga kapatid, this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our